Good morning mga makulista, kumusta kayong lahat? So araw ng ngayon, linggo, September 22, 2024. So mayroon tayong tropa na galing sa Bathurst. Isa siyang magaling na mekaniko. So nag-drive siya ng 2 hours from Bathurst papunta dito sa Sydney para i-check itong Land Cruiser Prado. Ayan, kung makikita nyo, ito yung Prado na ginagamit ko kapag nagka-camping kami. So bakit sa Bathurst pa manggagaling yung mekaniko? Kasi mga makulista, may mga mekaniko dito sa Sydney. Okay naman yung yung paggagawa nila, pero yung iba china-charge ako $6,000 daw para gawin ito. Pero bago natin pag-usapan yung charge, ano muna ang issue ng sasakyan ko? So ang nangyari kasi mga makulista, itong Prado nung ginamit ni Jaja, namatayan siya ng ng makina mga makulista. So iniisip ko, kaka-change oil ko lang yun 1 month ago noong March. Namatayan siya ng makina sa gitna ng daan. Sabi ko siguro kailangan nang palitan yung battery dahil 2 years na. So nagpalit kami ng battery. So bago yung battery, tapos nung the next day namatayan na naman siya, and then na-start din niya ulit. Tapos pumunta kami ng airport. Sa airport may sinundo kami. Siguro mga 30 minutes na akong nagda-drive, mga 10 minutes away na ako sa bahay. Yung aircon biglang nawala, sobrang init, napakainit talaga nung aircon. Tapos tinignan ko yung temperature gauge nitong Prado. Ito, papakita ko sa inyo. Itong temperature gauge na ito, napunta na dito sa sa kulay pula, so red zone. So nako, sabi ko patay tayo, nag-overheat na itong Prado. So ayun, kinabahan na ako mga makulista dahil nga pakiramdam ko malaki ang sira nitong Prado. Kaya ang tendency, napakaraming mga mekaniko na tinawagan ko, mga kaibigan din natin. So puro mga temporary lang yung ginawa nila dahil kailangan ko nga itong sasakyan na magamit. Mahirap kasi kapag iisa lang ang sasakyan na ginagamit mo, kaya puro temporary yung ginawa nila. So ang nangyari, yung isang kaibigan kong mekaniko, naayos naman niya mga makulista, pero nagbabawas pa rin ng coolant. Naubusan ako ng coolant nung nagsundo kami sa airport. Ito, naubos ito. Talagang drain talaga siya, kaya nag-overheat itong sasakyan. So may suspetsa ako na mayroon ng problema yung yung head gasket, o na bengkong na yung cylinder head niya. So ang mas naging problema pa ito, every paandar ko ng how many kilometers, 10, 20, talagang nagbabawas siya ng coolant. Tapos dumating sa point mga makulista na mayroon ng tubig na lumalabas dito sa exhaust. Dito, pagkahawakan ko dito, talagang nagbabasa na talaga siya. So mayroon na akong suspetya nga talaga na naghahalo na yung langis at saka yung coolant. So ang sabi nung kaibigan ko, magagawa niya ito, siguro nag-canvas na siya sa Toyota, papalitan yung water pump, yung head gasket, yung thermostat, lahat ayusin niya. So nasa 3,000 yung yung magagastos ko sa spare parts pa lang from Toyota. Tapos labor pa. So aabutin ng $6,000. Tapos dumating yung point na naggagatas na dito. Pag binuksan mo itong langis dito, mayroon ng kulay puti-puti. So yung coolant talaga umahalo na talaga sa langis. Tapos 3 beses din kaming nagpalit ng starter motor. 2 starter motor nasira dahil nga nahirapang ikutin na yung makina dahil naghahalo na yung tubig at langis. So dumating sa point na tinawagan ko yung isa pang kaibigan natin na mekaniko, si Kuya Jun. Meron siyang in-advise sa akin na hindi ko daw kailangan gumastos ng mahal para lang
ayusin itong problema ko, yung naghahalo yung tubig at saka langis. So yung mayroong leak sa head gasket. So ang sabi niya, bumili ka lang nito. So papakita ko sa inyo, very effective itong sealant na ito. So ang purpose nito ay suitable for all engine blocks, radiators, sabi niya heater cores. So wini-welding niya yung butas. Ihahalo mo lang ito dito sa coolant, mga makulista. Napakadali. Mabibili mo ito ng $13. So bubuksan mo lang yung reservoir mo o yung radiator kung wala kang reservoir, open, tapos ihahalo mo na itong 500 ml na ito, ay 250 ml. Pero dahil itong aked ay malaki, so 500 ml yung binili ko, dalawang ganito, hinalo ko dito, mga makulista. Nung Friday ko lang itong ginawa. Nag change oil ako, nagpalit ako ng oil filter. So far mga makulista, hindi nagbabawas yung coolant ko, hindi rin siya nag-overheat. So normal lang palagi yung coolant ko. Tapos itong langis ko dito sa engine oil, ayan, nasa normal level palagi siya. Dati mga makulista, makikita nyo humahalo na ito yung tubig, umaabot dito yung langis ko dahil nga yung tubig sa sa coolant napupunta na. Ngayon so far since Friday, so Sunday na ngayon, hindi pa ako nagkakaproblema, hindi tumataas yung level ko ng langis, hindi nababawasan yung coolant ko dito sa reservoir, at saka hindi rin lumalabas ang tubig dito sa may exhaust dito. So very effective, $13. Pero mga makulista, ako kasi syempre safety ng ko to ng family ko. Ayaw kong magtitipid ako sa sa paggawa dito sa sasakyan, especially itong Land Cruiser Prado. Pag bibilhin mo ito brand new, nasa $100,000. So kung iti-trade in ko naman ito, lugi din ako, baka bibilhin lang siguro ito ng $15. So ikikip ko na lang, although gagastos ako ng malaki, siguro sabi nga nila $6,000 kapag pinagawa ko ito lahat-lahat. Pero at least naka-condition siya. Tapos magka-camping pa kami sa sa next week, sa Saturday. So gusto ko talaga kapag nag-camping kami, maaasahan itong Land Cruiser, itong sasakyan, hindi kami magkakaproblema. So kaya ito, darating yung kaibigan natin si Romel from Butters para ayusin itong sasakyan. So ang plano niya, ibababa niya yung cylinder head, tapos ipapa-resurface niya, babalik siya sa Butters, and then babalik ulit dito. So yun ang update mga makulista. Napakamahal ng magkakaroon ng sasakyan dito sa Australia dahil yung maintenance, yung repair kapag nasira, napakamahal, especially yung labor. Yung labor ang talagang napakabigat dito mga makulista. Pero ang sasakyan naman kasi dito sa Australia ay hindi siya para sa akin, hindi luxury, it's necessity. Para sa safety ko, safety ng mga anak ko, safety ng buong family, at saka nagagamit mo sa pang-araw-araw mo, sa daily livings mo. Nagagamit din namin ito sa business namin, sa disability, sa aged care. Kaya kailangan ko talagang gastusan at ipagawa. Kung gagastos ako ng $5,000 to $6,000, pag-iipunan ko para lang magawa itong sasakyan namin, itong Land Cruiser Prado. So hanggang dyan lang mga makulista. Sana may natutunan kayo about sa pagkakaroon ng sasakyan dito. Yung mga mekaniko sa Philippines, ini-encourage ko kayo na mag-apply dito sa Australia. May mga sponsorship 482 visa, 480 visa. Napakaganda mga makulista. Punta kayo dito sa Australia, malaki ang kita ng mga mekaniko dito. So bye for now.